Ang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga! Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay unang araw ng Nobyembre. Uy, undas. Kabilis talaga ng panahon, ano ha? Miyerkules tayo ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, maulang undas, asahan, epekto ng LPA, amihan at cheerline ayon sa Pag-asa. Pambansang pulisya naka-full alert pa rin. Mahigit sa 14 na mga pulis ipinakalat sa National Capital Region dahil sa undas. Death toll sa katatapos na barangay at SK elections sumipa na sa 19. Niraid na Pogo Hub sa Pasay City, may torture chamber. Presyo ng kuryente sa spot market tumaas dahil sa tumaas din ang demand sa magang Christmas season. Higit 1,700 liters ng diesel. Nakumpiska naman ng BOC. Aba, ibinigay ito sa Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang maulang panahon sa silangang bahagi ng Luzon, epekto ng low pressure area sa loob ng PAR at shear line. Huling namataan ang naturang LPA 185 kilometers, 125 kilometro, east of Birac at Anduanes. May tsansa itong maging bagyo bago malusaw sa susunod na 48 oras. Ayon sa Pag-asa, makakaranas din ang kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region, Bicol Region, Mimaropa, Calabar Zone, Aurora. Yan din ang Visayas, epekto naman ng shear line at ng LPA. Apektado naman ang amihan at shear line ng Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Pinayuhan ni Patrick Del Mundo ng Pag-asa ang publiko magpunta sa mga sementeryo na may dalang payong at anumang panangga sa ulan, partikular na yung mga nasa Central at Northern Luzon, kabilang ng Batanes, Cagayan at Isabela dahil uulanin ang araw ng undas. Bantay sarado ng mahigit 14,000 tropa ng gobyerno ang pagunita ng undas sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates, ibinakalat na ang mga ito sa 127 sementeryo at mga pangunahing lansangan sa National Capital Region. Halos 3,000 sa kanila ay tauhan ng Philippine Coast Guard, Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Bureau of Fire Protection. Siyempre, nandyan din ang mga taga-MMDA. Sinabi ni Nartates na meron ding mga mag-iikot sa mga barangay para maiwasan ang nakawan sa mga kabahayan, lalo pat maraming bahay walang tao umuwi ng mga probinsya. Mahigit naman sa 2,500 na mga pulis ang ikinalat sa iba't ibang sementeryo sa Maynila ngayong undas. Sinabi ni Manila Police District Manila Police District kasama sa mga magbabantay sa mga Campo Santo, mga tauhan din ng Armed Forces of the Philippines at mga taga Bureau of Fire Protection. Mahigit sa 123,000 individuals ang nagtutungo sa Manila North at South Cemeteries. Actually, hanggang nitong Lunes, yan yun ay itatalang record. Inaasahan dadami pang nasabing bilang sa pagbabalik sa Metro Manila ng mga bumoto sa barangay at SK elections. At ngayon nga po ay magbabalik Metro Manila para naman sa undas. Nakiisa ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagunita ng mga Pilipino sa undas. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner, ang panahong ito ay panahon para sa pagbibigay galang sa mga santo at gunitain din ang naging buhay ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Pagkakataon din niya ito para bigyang parangal ang legasiya, alaala at kabayanihan ng mga nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Sinabi pa ni Browner, dapat ding samantalahin ang naturang oportunidad para buhayin ang commitment sa paglilingkod sa kapwa at pahalagahan ng buhay at kalayaan, inspirasyon na nagawa ng ating mga yumao. Walang minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Sa iba pang mga balita, nagtalaga naman ng pulis at personnel ang Muntinlupa City Government para sa inaasahang pagdagsa ng mga pupunta sa mga sementeryo ngayong araw ng Undas at sa November 2. Ayon kay Mayor Rupi Biason, prioridad ng pamahalaang lungsod ang ligtas at tahimik na undas at puspusan ang kanilang paghahanda para rito. May handog ding libreng sakay ang city government sa mga pupunta ng sementeryo sa October 31 o kahapon yan hanggang ngayong araw na ito, November 1, alas 6 na umaga hanggang alas 6 ng hapon mula Susana Heights hanggang Everest Hills Memorial Park at vice versa. Nakahanda na rin ang City Health Office at Disaster Resilience and Management Unit ng Muntinlupa City sa pagbibigay ng first aid kung kinakailangan. Nakiisa din si Senator Amy Marcos sa paggunita ng sambayan ng Pilipino sa Undas. Sa kanyang video statement, sinabi ng senadora na kaisa siya ng bawat Pilipino sa pag-aalay ng dasal at pagbibigay pugay sa mga namayapang mahal sa buhay. Umaasa si Senator Amy Marcos na magiging mapayapa, makabuluhan at matiwasay ang pagdaraos ng Undas 2023 hanggang bukas. Inaalalahanan din ng senador ang publiko na maging alerto, mapagmatyag sa mga pupunta sa Campo Santo dahil inaasahang dadagsain ito ng libo-libong individual. Noong isang taon, sama-samang dumalaw ang pamilya ng senadora sa puntod ng amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Nasa 4,000 mga pulis naman ang itinalaga ng Police Regional Office 3 para mga siwa ng mga pangunilansangan sa Central Luzon para sa All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay PRO3 Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr., magsisilbing road safety marshals ang may 1,000 pulis habang nasa 3,000 naman ang mga angasiwa sa peace and order sa mga transport terminal at mga sementeryo. Ipinahig pa ni Hidalgo na layo ng Regional Police Office na maabot ang zero crime incident sa panahon ng Undas. Kagabihan niya ay sinimulan na nila ang pagpapakalat ng mga police personnel na tatagal ito hanggang November 2. Pinimok naman Hidalgo ang publiko na maging mapagmatyag, alerto laban sa mga magsasamantala. Agad na report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang makikita nilang mga krimen. Hindi naman nagpahuli si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabahagi ng kwentong katatakutan ngayong Undas. Sa vlog nito kasama ang anak na si Congressman Sandro Marcos, ibinahagi ni Pangulong BBM ang mga nakakatakot niyang karanasan sa pagtira sa Malacanang. Inisa-isa pa ng Pangulong BBM ang mga parte ng palasyo na pinaniniwalaang may nagmumulto. Nako, kabilang dyan yung sa may reception hall. Ikinento ng Presidente na mula sa ilang chandeliers ay may mga gumagalaw-galaw at nararamdaman niya na mistulang may nakatingin sa kanya habang umakyat sa hagdan papasok naman ang palasyo. Banggit pa niya na minsan silang nag-ghost hunting ng alas 2 ng madaling araw ng kanyang mga kaibigan sa Malacanang. Pero nauwi ito sa takbuhan pabalik sa kanyang kwarto nang kusang bumukas ang pinto sa madilim na parte na kanilang dapat ay pupuntahan. Kwento pa ng Pangulong BBM, noong kabataan pa niya, naranasan niyang magsisigaw ng may multo nang makakita daw siya ng gumagalaw na gamit. Sige, ang lalaki nyo na nagniniwala pa kayo sa multo. At ako na, tama-tama ito. Kasama natin ngayon si Father Tony Labiao. Mahalaga ho na tayo din ay nagpapabasbas ng ating mga puntod. Ano, ha? Ayan, baka mamaya yung nagbabasbas sa inyo, peke. Pag peke ba ang pari nagbasbas, yung peke din ho yung yung mensaheng makakarating sa langit. Alamin na ho natin kay Father Tony. Father Tony, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Morning, Kong Angelo at sa lahat ng mga kababayan natin. Sorry to be bothering you this early, pero mahalaga to dahil marami sa ating mga kababayan maagang nagre-ready papunta ho ng mga sementeryo. Siguro, mensahe ho muna ninyo, Father, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun ho sa mga nakakalimutan na ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Baka busy sila, whatever. Ayan. Kung hilo para sa atin, no, mga Kristiyano, ang araw ngayon ay araw ng mga santo, Todos los Santos,
araw ito ng pagkilala to honor the saints na hindi naman sila na-canonize pero naging role models ang buhay nila. At bukas, November 2, para ito sa mga kaluluwa, no, mga kapatid natin na nauna na sa atin, lalo nang hindi na naalala ng kanyang mga kamag-anak or wala na silang kamag-anak sa mundo, no. Ito yung araw na pinagmimisahan natin sila, pinagdadasal sa buong hindi lang ngayong araw at bukas kundi sa buong Nobyembre. Bakit magkadikit ang All Saints Day at saka All Souls Day? Iyon ang yung sa simbahan natin, ginawa nilang parang practice natin ito na araw, 'di ba tawag natin araw ng mga patay, no? So ang tawag noon yung may mga kasama tayo na sa langit na, mayroon tayong mga namatay kasama na undergoing pa ng paglilinis, cleansing, tawag natin yan, terminology natin sa mga Katoliko ay purgatorio. Kaya inisa na lang yung pagdiriwang. Okay. Is there a way for us to determine who goes to the purgatory, Father? Well, kung sa totoo lang, Kuya Angelo, or kung Angelo, ang buhay natin sa mundo ay yun ang namagsabi na we are with God fully, no? Pero dahil din may kahinaan tayo bilang tao, hindi na maiwasan na nagkakamali, nagkakasala. So mayroon tayong sinasabi na mag-undergo ng cleansing. So yun ang pinagdadasal natin na sana hindi humaba, hindi tumagal yung ating cleansing process para sa paglilinis natin. Karapat-dapat tayo pumasok sa langit. Yun ang ipinapanalangin nating mga buhay pa, para sa ating mga yumao. Tama yun. Kasi kung patay na tayo, wala na tayong magagawa. Kaya nagdepende tayo ngayon sa mga mahal natin sa buhay sa mundo pa, na maalala tayo nila na magpagdasal, matulungan natin sa pamagitan ng ating mga sakripisyo. Napansin nyo, binabanggit ni Father, purgatorio lang, walang hell. Kasi nga daw, yung mga Andres Disaya, ngayon pa lang, they're living in hell. Hindi, tsaka yung mga nangungulimbat sa kondo ng gobyerno, yung mga nang aape, di ba? They have a hellish life. Yan, ha? So, tama ba yun, Father? Ang hell is ano tawag dito? We create our hell, di ba? Tayo gumagawa ng sarili nating impyerno. The way we live, the way we treat our brothers, di ba? Ganun tayo, di ba? Tayo bumubuo ng hell. But all of us goes to heaven. Yan man ang gusto ng Diyos sa kung Angelo, lahat tayo ay malangit. Kaya tama yun, sinasabi mo, tayo ang gumawa ng impyerno ng sa buhay natin. Kasi talagang plano ng Diyos, lahat tayo pupunta doon sa kanyang kaharian. Yan. Pero ang paghahanda para pumunta doon, paglaban sa impyerno dito sa lupa. Yan, di ba? Kaya sabi ko nga, every time na nakakakita tayo ng taong ayaw na humihingi ng tulong at ayaw nating tulungan, para na rin nating itinatakwil ang Panginoon, di ba, na humihingi ng tulong. Anyway, so Father, doon muna ako sa issue kanina. How will we know kung peke o hindi yung pare na nagbabasbas doon sa mga simenteryo? Ay, lalo na sa panahong ito, sa dami ding tawag natin, umiikot-ikot din sa mga simenteryo. Usually yan, isa lang ang aming reminder sa ating mga kababayan na yung pare na pinapadala sa sementeryo, may official na tawag namin yan, celebrate. Yan ay pahintulot, faculty na binibigay ng local bishop. So dapat ma-check nila yan. Maitanong, Father, para makakahingi ba kami ng yung ganong ID or celebrate para matiyak lang natin. Kasi sa panahong ito ay hindi na iwasan na maraming nagsasamantala, no? Madali lamang kasi mag-bless, mag-iikot, no? Magdadala ng holy water. So yan lang ay importante. Mas mabuti kung kakilala nila ang pamunuan ng sementeryo, ang pamunuan ng mga parlor, memorial chapels, ay mayroon na silang mga instructions kung paano malaman
o totoo ba yung pare o yun ay hindi. So celebrate ang hahanapin natin. Wag kayong yan, parang ID yan. Okay. Ano yun? ID na bit-bit niya or nakasabit? Paano namin malalaman na yun yung celebrate, Father? Pwedeng hingin na pakita kasi dapat ang celebrate may perma ng obispo kung saan sa naka-assign. Nakakahiya naman yung Father, sasabihin mo, Father, pahingi nga ng celebrate. Ay, pwede na, lalo na kung di mo kilala kung Angelo, dapat yun tinatanong talaga. Lalo na sa panahon nga na ito. Karapatan ng bawat mamaya natin na may libing doon sa sementeryo para matiyak naman na totoong pari yung nagbe-bless. Or may inassign ang pari, ang parish priest doon sa lugar na yun ng sementeryo na mag-ikot para magbe-bless. Mayroong ganong tayong mga ginagawa ngayon para naman for the protection ng ating mga parishioners. Pero there's no harm naman kung wala naman siyang hinihingi. Halimbawa, voluntaryo naman yung pagbibigay, Father. So, why demand for the celebrate? Kung ganon, walang hinihingi, pero alam mo naman na Angelo, no, ang ating mga parishioners, basta may ganyan, very generous talaga eh. So we don't want naman to take advantage of the generosity ng ating mga parishioners. Ayun. So dapat hahanapin natin yung celebrate. Father, ano bang mangyayari kung peke yung nagbasbas? may term kami diyan ginagamit. Valid pero illicit. Valid. Parang ano lang, affair lang. Valid pero illicit. Parang yung common law wife, di ba? Valid pero illicit. Kasi nga, ano tawag dito, walang visa yung kanyang walang visa yung kanyang basbas. At saka yun, ang burden ay nandoon sa gumagawa, no? Parang pangdadaya sa sarili niya. Pero yung tao na humingi ng blessing ay very sincere. Kaya tawag namin, mayroon pang term kami ginagamit, ecclesia supplet. The church supplies. What's lacking? Ang tawag doon, Father? Ecclesiastic? No, ecclesia. Supplet. Ecclesia supplet. Ayan. Supplet. Ecclesia supplet. Ayan. Tang twister, wag na lang. Basta sabihin, wag kayong magpabudol. Hanapin nyo yung ano nga hanapin, Father? Celebrate. Yan, oo. Dahil ang daming nag-iikot ngayon yan. Tapos, hindi nga siya ang nanghihingi, yung kasunod naman. Yung mga ala-alala na kaminsan nag-iikot din. Anyway, so ang importante, we always remember yung ating mga yumao. Hindi lang ho tuwing undas, at ipagdasal ho natin so that sabi nga ni Father Tony, makumpleto yung cleansing ng kanilang soul. Ayan, Father, bakit ang dami pa rin naniniwala sa ghost? Magbahagi na yata ng kultura nating Pilipino na naniwala sa ghost. Pero sa pananampalataya natin kung Angelo, mayroon naman, nandiyan naman talaga yung mga spirits. It's just all around. Okay. Pero di ba sinasabi natin, may mga friendly, may mga hindi friendly na mga souls, no? O mga spirits. So sa atin, ganyan ang buhay natin, no? They are ang iba sensitive, ang iba may sabi nga may third eye, pero the reality is nandiyan yung mga spirits na yan. If they are friendly, baka yung mga guardian angels natin yan, or hindi, kung hindi naman ipagdasal natin. Yan naman ang pangkontra natin sa mga spirits na very violent, siguro nangangailangan ng tulong, ng paalala. We offer them prayers. Kaya mahalaga yung sinasabi natin na every day we should pray for all the souls. Kasi hindi natin alam sa isang lugar, maraming namatay dyan. No? We don't know. In the past, no, mayroong mga tragedya na nangyari sa isang lugar. So mayroong ganong reality. Ayan, oo. At isa ho sa mga paraan para ho tayo ay makatulong din ho to live a peaceful life, peaceful life in heaven and earth, tumulong tayo sa ating kapwa. Father, kumusta ang Caritas?
Tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong natin sa mga nasalanta ng mga bagyo. Lalo na hindi naman basta-basta natatapos yung mga house rehabilitation of the shelters. Mayroon ka tayong bagong project ngayon, Kong Angelo, sa North Cotabato, doon sa San Vicente Barangay, sa Makilala. Oo, kasi mayroon kaming 83 families na mga lumads na for the last 30 years, palipat-lipat sila kung saan sila napapasa. So, bumili tayo ng lupa doon sa Barangay San Vicente. Tapos, in partnership with the LGU there, Ay, naku, naghang na ang linya ni Father eh. Oo. Anyway, ang proyektong ito po ay nandyan ho sa bayan ng Makilala. Itong binabanggit ho ni Father. Father Tony, nandyan ka ba? Ay, minulto yun. Ayan, yan. Father Tony? Yes. Ayan, oo. Biglang nawala. Minulto yung linya natin. Minulto yung linya natin. Anyway. Ngayon, kung narinig mo ako? Yes. Go ahead. So, meron ho tayo sa Makilala and 83 families itong tinutulungan natin. Anong status na ho ng programa, Father? May bahay na sila? Ngayon, patapos na yung mga bahay nila, Kong Angelo. Hopefully by December mata-turn over na. Wow. This is in partnership with the LGU. So yung Caritas Philippines tumulong sa pagbili ng lupa, pagtayo ng mga bahay, tapos yung LGU sila yung land preparation, electrification, tapos yung roads, no? Maganda ito, malapit sa kalsada, and hopefully will facilitate their livelihoods there. So para magkaroon lang ng parang security itong 83 families na matagal na silang naging transient. Oy, Father, dagang salamat ha. Mga kababayan ko yan sa Cotabato, ano ha? Oh. Sino ka-partner nyo sa LGU? Ang municipal, LGU ng Makilala o si Congressman Kawagdan? Ang LGU ng Makilala. LGU ng Makilala. Si Mayor, sino nga yung Mayor ng Makilala? Nakalimutan ko na. Ano yun eh? Dati may pawn shop Kandon. yun. Ha? Kandon? Hindi. Kandon ba yun? Hindi. Si Mayor... mamaya. Anyway. Sige, ano natin. Sa December, pupunta kami. Nandoon si Bishop Colin. We turn over natin sa mga pamilya. Imbitahin ka namin, baka nandoon ka. Sige. O, tama. Dahil yan ho naman, area din ni Bishop Colin, di ba? Bishop Bagaporo. Yes, diocese niya. Okay. Father Tony, again, thank you very much for joining us. And isama niyo ho kami sa inyong mga panalangin. Salamat po, Father. Salamat din sa oportunidad, Kong Angelo. Good morning. Maraming salamat. God bless you all. Ayan, thank you. Ang Caritas Philippines po, ang Caritas Manila ay patuloy pong tumatanggap ng inyong pong mga tulong na pwede pong maibahagi sa ating mga kababayang naapektuhan pa rin o patuloy pa rin hong nagsisikap makabangon matapos tamaan ng mga kalamidad. Oras muna! Pilipinas! Ulit natin. Ba't ayaw? Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, mali na naman ang pindot ko. Ay, meron tayong bagong mahiwagang tunog. Meron na? Ayan ha. Oy, mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nilang panalabanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Alamin na natin ang latest sa ating mahiwagang tunog. Asa na naman? Ayun. Mahiwagang tunog. Yun na yun. Maikli lang pakiulit nga parang nagsisindi lang ng kandila yan eh. Parang nagsisindi ng kandila. Pero hindi ko po alam kung ano yung ating mahiwagan tunog. Ang iyo po masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. 1,000 po ang naghihintay na premyo ngayong araw na ito. Kailangan sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. 1 pesos lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number.
Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today pero agahan lang ho ang pagbabantay ha. Sipagan lang pagbabantay, baka abutan ng ulan ha. Kunoto ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Patuloy tayo sa mga balita. 11 katao na ang kumpirmadong patay. 11 din ang sugatan sa mga karahasan na nangyari sa katatapos na barangay at SK elections. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, naitala ito sa panahon ng BSKE mula Agosto 28 hanggang Oktubre 30. Karamihan niya sa mga nasawi ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na pinaka-tensyonado at may pinakamaraming lugar na nasa red category. Pumalo na sa 237 ang karahasan na naitala ng PNP na hinihinalang may kinalaman sa katatapos na barangay at SK elections. Binigyan naman ng DILG ng 3 linggong transition period ang mga palis at bagong opisyal sa barangay at SK elections. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, layo nito na matiyak ang maayos na paglilipat ng governance and accountabilities. Iminamandato ng Memorandum Circular No. 2023-166 ang pagto-turnover sa mga ari-arian, financial records at iba pang mga dokumento sa bagong barangay official sa nasabing panahon. Sinabi ni Abalos na bagamat itinatakda ng Korte Suprema na agad na maupo sa pwesto ang mananalo sa barangay at SK elections, posible niyang magkaroon dito ng problema. Partikular na ang paggawa ng bank account, pipirma ng sweldo sa mga empleyado at sa mga bayarin sa kuryente at tubig. Nakakasuhan ng Comelec ng kriminal at administratibo ang mga guro at pulis na umantala sa barangay at SK elections. Partikular na tanukoy ni Comelec Chair George Garcia ang mga magsisilbisa ng poll workers pero umatras sa mismong araw ng eleksyon. Ayon kay Garcia, pwedeng mag-back out ilang araw bago ang barangay at SK elections. Dahil hindi naman ito mandatory pero hindi katanggap-tanggap na bigla na lamang aayaw sa mismong araw ng halalan. Binanggit pa ng chairman ang Section 261 ng Omnibus Election Code kung saan bawal mawala ang election inspector at canvasser board members sa mismong araw ng halalan. Actually, pag pinag-aralan natin yung Omnibus Election Code, criminal po yun eh. At the same time, administrative. Hindi kasi pwede dahil otherwise mauulit at mauulit na lang. Okay lang po yung mga nag-withdraw prior to. Okay na po sa atin yun, naiintindihan natin. Total naman po, hindi naman po mandatory talaga ang election day service. Pero kung halimbawa, ikaw na yung naandyan, tapos na-train na namin, pagkatapos nakagastos at gastos na kami, handa na, tapos on the day of the election, bigla ka mag-withdraw. Tapos ang worst, yung ipinalit namin, bigla rin mag-withdraw. Something is wrong with that. Samantala, sinuspindi naman ng Comelec ang proklamasyon ng 79 na nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, sa 256 na kandidato ang inisyuhan nila ng suspension order, 79 ang nanalo. Sumuwian niya mga ito sa premature campaigning at vote buying. 11 kandidato naman automatikong diskwalipikado matapos na parusahan ng ombudsman ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dating punong barangay at bagong halal na opisyal inatake sa puso. Naku, siguro maagang masyado natuwa, sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. May nga aga Rex Cantong, RH46 sa detalye. Rex. Namatay ang isang dating punong barangay at nailhir bilang barangay kagawad matapos atakihin sa puso sa barangay Zone 14, lungsod ng Talisay, Negros Occidental noong Lunes. Ayon kay Floren Canada, anak ng biktima na si Eugenio Canadas, 65 anyos, na dinala pa sa ospital ang kanyang ama sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing dating kapitan ng subalit idineklara na dead on arrival ang biktima. Dagdag pa ni Floren, sumama ang pakiramdam ng kanyang ama nang dinala sa ospital habang nasa ambulance pa ito na namatay na ang nasabing dating punong barangay. Sa ngayon, ang pamilya ng biktima wala ng plano pang isailalim sa autopsy ang katawan ng biktima.
mula sa Akson Radyo Bacolod. Ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damang salamat, Rex. 3 preso naman ang nanalong kagawad sa katatapos pa lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. Kinampirma ng BJMP na nakakulong sa Dasmariñas City Jail, Tanay Rizal at Ipulan sa Cagayan ang mga inmate na may kasong iligal na pag-iingat ng droga pero hindi pa nahahatulan. Lang ya, mga drug pusher, ano ha? Ayaw naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, maaaring magserbisyo publiko ang mga preso sakaling mapawalang sala ang mga ito, pero ididiskwalipika kapag sila'y tuluyang nasentensyahan. 8 preso ang komandinato sa lokal na posisyon sa buong bansa. Una nang pinayagan naman ng Korte Supremang lumahok sa barangay at SK elections ang mga presong wala pang finality ang kanilang sentensya. Ikinatuwa ni Senator Amy Marcos sa ang maraming Pilipinong ginamit ang kanilang karapatang bumoto sa katatapos pa lamang na barangay at SK elections. Paasang senador na mahahasa ng mga nagwagi sa sangguniang kabataan elections ang mga pagiging susunod na lingkod bayan. Sa pamamagitan nito ng mga batas at resolusyon ng kanilang barangay, yan din ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon, nutrisyon at pangkalusugan. Natatandaan na noong kanyang kabataan, aktibo din si Senator Amy sa paglahok sa mga welga at mga kilos protesta para mapakinggan ang boses ng kabataan. Isa si Senator Amy sa mga original na kabataang barangay. Agang bumoto ang senadora sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Barangay Valdez, Batac City, Ilocos Norte nitong Lunes. Samantala, iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang isang gobernador sa Luzon na nasangkot naman sa vote buying. Ang hakbang ng COMELEC ay kasunod ng natanggap nilang mga impormasyon na umano'y pamumudmod ng pera sa mga nakapilang tao sa labas ng bahay ng isang gobernador na hindi muna nila tinukoy ang pangalan. Babala ng COMELEC chair, maaaring makasuhan ang gobernador kapag napatunayan ang alegasyon ng vote buying. Hindi po, dito po sa Luzon po yan, sapagkat madami po tayo nakuhang video na mga nakapila ang tao nandun pa sa mismong bahay niya. So, ang sa atin po is anong ginagawa ng mga tao doon, samantalang hindi naman siya tumatakbo. At pagkatapos, may mga info tayo na natatanggap na parang may mga pinamudmod na pera doon sa bahay na yun ng governor. So, ang sa atin po sana, itutuloy po namin yung investigasyon na yan at pagkatapos, we will be filing appropriate cases kung talaga mapapatunayan namin. Ang hinihintay na lang namin ngayon yung mga testimonya ng ilang tao na naandun po. Samantala, kasama rin sa iniimbestigahan ng COMELEC ang 13 mayor dito din sa Luzon na umano'y sangkot din sa vote buying. Ayun, hinihintay pa daw ng chairman ang mga testimonya ng iba pang mga witness. Nakakapagtaos ang barangay at sangguniang kabataan elections sa lahat ng mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay COMELEC Chair George Regional Director Ray Sumalipaw, walang failure of elections sa BARM kahit pa nakapagtala ng violent election-related incidents sa rehiyon habang isinasagawang eleksyon. Kapanayam ng DZRH, sinabi ni Sumalipaw, 14 na untoward incidents ang naitala. Nagresulta ng 6 na pagkamatay at mga insidente ng karahasan na may kinalaman nga sa politika. Kasama sa naging ugat ng gulo at patayan sa halalan ng supporter at mga shooting incidents ng mga aspirante. Sa entire BARM, we have around 14 untoward incidents. Pero lahat yun nakapag-eleksyon naman because most of those, in fact, lahat ata ng sa labas yun nangyari. Just near to the polling places or to the precincts. No, we have 14 incidents, but it resulted to 6 deaths. No, isa sa Lanao del Sur sa Butig, 2 sa Daturin Sinsuat, sa Maguindanao del Norte, isa sa Pandag, Maguindanao del Sur, at isa rin sa Bayabaw, Lanao del Sur. We wanted sa ibang okasyon din yan nangyayari. But somehow, as I've said, last year nakapag-function and we had an election on this.
Samantala, binigyindi naman ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan ng paggalang sa demokratikong proseso at boses ng mga mamamayan matapos ang matagumpay na pagdanaon sa barangay at SK elections. Dahil dito hinimok ni Senator Go mga botante at ang mga bagong halal na mga opisyal na pahalagahan ang responsibilidad at pag-unawa sa nanauugnay sa kanilang pagboto. Ginit ni Senator Go ang resulta ng barangay at SK elections ay direktang reflection ng boses ng taong bayan. Kaya bilang isang bansa, igalang at panindigan ang mga pinili ng ating mga kapwa Pilipino. Sinabi pa ng Senador na sa ngayon tapos na ang eleksyon, kailangang magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating mga komunidad. Payo naman ni Senator Go sa mga nahalal na mga opisyal, sa puso ang iyong ginagampanang tungkulin, unahin ang kapakanan ng mga nangangailangan. Nananawagan din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nanalo at muling nahalal sa mga barangay at mga SK officials palaging maging tapat sa kanilang tungkulin. May video message nitong Martes, October 31 ang Pangulo kung saan binati ang mga nanalo sa barangay at SK elections na isinagawa nitong Oktubre 30. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang mensahe ang mahalagang papel ng mga opisyal sa barangay sa isang lipunan. Binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Nagpaabot din ang Pangulo ng pasasalamat sa Commission on Elections dahil sa matagumpay at mapayapang halalan. Samantala, isang torture chamber naman ang natuklasan ng mga otoridad sa ni-raid ng Pogo Hub sa Pasay City nitong linggo. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, posibleng ginagamit ng mga Chinese ang torture chambers sa mga nagkakatraso sa kanila. Sinabi pa ni Cruz na nagulat sila sa nakitang iba't ibang torture device na kinabibilangan ng heavy duty na mga taser, airsoft gun, baseball bat, wooden club at may mga poses pa na nakakabit sa isang metal bar ng dingding. Nireid ng PAOK ang Pogo Smart Web Technology Corporation matapos sa manggap na report hinggil sa iligal na gawain ito tulad ng sex trafficking, love at crypto scams. May 7 Pinoy at 2 dayuhang biktima ng sex trafficking ang na-rescue ng PAOK habang 5 Chinese national man at 1 Pinoy na nagsisilbing recruiter gamit ang Facebook ang naaresto. Nakatayo ang Pogo Hub malapit sa isang police station at sa Pasay City Hall. Naninindigan naman ang Pasay City Police na haharapin nila ang reklamong isasampa laban sa kanila kaugnay ng pagkakadiskubre ng isang Pogo Hub na sangkot sa iligal na aktibidad tulad ng sex trafficking, love at crypto scam. Sabi ni Colonel Froilan Uy, nirerespeto nila ang pagpapaimbestiga sa kanya ni Secretary Benhur Abalos ng DILG at sa mga tauhan ng police substation malapit sa Sinalakay na Gusali. Naniniwala si Uy na mabibigyan linaw ang nasabing isyu kapag nabigyan ng paliwanag si Secretary Abalos na may coordination ang Pasay PNP sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nang isagawa ang raid sa Gusali na nasa naturang lungsod. Po kami mga contribution dito sa pamamagitan po ng intelligence gathering at dahil hindi rin naman po nila alam kung ang terrain nitong mga Pogo na to. Kaya tinatapnin tayo ng mga agencies katulad ng PAOK o kaya ng IACA para tulungan sila sa intelligence gathering. At tinulungan din natin sila nung araw na oras na kanilang pinasok yung Pogo. Nalaman niya na may partisipasyon ng Pasay sa mga ganyang uri ng mga operasyon ng PAOK o ng mga interagency. Paliliwanagan din po siya at maiintindihan na po niya na hindi pala nagpapabaya ang pulis. Buenos dias, Zamboanga. Ang oras sa buong Kapuluan, 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Baka may mga mahalaga kayong lakad, magbaon po ng family alcohol o pagbauni ng family alcohol ang inyong mga mahal sa buhay. 2 formulation ng family alcohol
Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng bulaklak dumagsa na rin sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Matapos ang eleksyon, dumagsa naman ngayon ang mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng mga bulaklak sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Bataan. Iba't ibang disenyo at presyo ang mabibiling bulaklak na nakalatag ito sa mga lugar na lantad sa daraanan ng mga tao. Makakabili ka ng halagang 100, 150, 200, 300, 500 hanggang 1,000 at 1,500 pesos. Depende ito sa klase at ayos ng bulaklak. Samantalang marami na ring namili mula kahapon pa ng umaga at nag-alay na rin sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Inaasahan naman ngayon araw ng undas ng mga nagtitinda ng bulaklak na maipapaubos nila ang kanilang paninda. Dahil karamihan sa kanila ay malaki ang naging puhunan at umaasa na kahit papaano ay kikita sila para pagsapit ng Pasko ay may panghanda sila para sa Noche Buena ng pamilya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Mahigit naman isang linggo o mahigit 1,000 PNP personnel itinalaga sa mga sementeryo sa buong lalawigan ng Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Itinalaga na ng Leyte Provincial Police Office sa mahigit 1,000 PNP personnel sa lalawigan ng Leyte ngayong undas. Ito ang sinabi ni Police Captain Hisil Vacal, ang Information Officer ng Leyte Norte PNP sa isang panayam. Ayon kay Captain Vacal, ipo-pull out nila ang mga PNP na katalaga sa 3 distrito ng Leyte dahil tapos ng eleksyon at itinalaga nila sa ibang bayan para sa pagbantay sa sementeryo paliparan dahil dadag sa mga bisita at mga balikbayan. May sapat na PNP personnel ang Leyte para sa seguridad na pupunta sa mga sementeryo. Magiging 24 hours pagbabantay nito sa mga sementeryo, bus terminal at pinagdadagsaan ng mga tao. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Mga tauhan naman ng Batangas City Police nakatutok din sa iba't ibang mga sementeryo. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz. Nakapwesto ng mga tauhan ng Batangas City Police Station sa iba't ibang sementeryo sa lungsod ng Batangas para sa Ligtas Undas 2023 na naglalayong masiguro ang kaligtasan at kaayusan. Naglagay sila ng Police Assistance Desk na mag-ooperate sa loob ng 24 oras sa iba't ibang sementeryo sa lungsod. Katuwang nila ang mga enforcers ng Defense and Security Service o DSS na nagroronda sa loob upang ma-monitor kung may mga dalang ipinagbabawal na gamit ng mga dumadalaw sa loob ng sementeryo. Mayroon ding first aid station na pinangangasiwang ng mga kawani ng City Health Office at ng Philippine Red Cross. Ito nagsimula noong October 31 na tatagal hanggang November 2. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35. Renz Belda, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz, at magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. 27 anyos na motorcycle rider patay, naku, mabul pa sa undas matapos ma-hit and run ng isang SUV sa Dagupan City. Masantos siya kabasan ni Chike Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Hindi matanggap ng pamilya Carino mula sa Barangay Binleg, Mangaldan ang sinapit ng kaanak na si Elmer Carino, 27 anyos. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok,
Nabangga ang motorsiklong minamaneho ni Carino sa may Perez Boulevard, Dagupan City dakong alas 10 ng gabi kamakalwa. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Nabatid ng mga investigador sa saksi na bumaba pa ang driver ng SUV matapos makasalpukan ang motorsiklong sinasakyan ng biktima. Tiningnan lamang nito ang gasgas ng kanyang sasakyan at hindi niya pinansin ang nakahandusay na biktima at muli siyang sumakay at mabilis na pinaharurot patakas ang kanyang sasakyan. May nakuhang CCTV footage ang pulisya pero hindi pa isa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon at inaalam pa rin si LTO ang may-ari ng nasabing SUV. Hustisya ang sigaw ng pamilya Carino sa pagkamatay ni Arnel at sana nila ay makonsensya at sumuko ang driver ng SUV para mabigyan ang biktima ng hustisya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ibinigay naman ng Bureau of Customs, Port of Clark sa Department of Social Welfare and Development ang halos 2,000 litro ng diesel na nakumpiskan nito noong September 2022. Ayon kay Customs Commissioner Benvenuto Rubio, ang donasyon ay batay sa deed of donation and acceptance na kanyang nilagdaan at ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Ito ay aprobado ng Department of Finance at ang 1,722 liters ng diesel ay pamamahagi sa mga mangingisda sa Oriental Mindoro na naapektuhan naman ng oil spill. Ang nakumpiskan diesel ay walang marking, indikasyon na hindi binayaran ang buwis nito sa pagpasok sa bansa. Paglabag sa batas at sa implementing guidelines ng field testing sa ilalim ng fuel marking program ng DOF, BIR at ng Bureau of Customs. Sinabi ni Rubio na ang pagkakakumpiska sa nasabing mga produktong petrolyo ay bahagi ng piniting na kampanya ng BOC upang hindi makalusot ang mga smuggled na mga produkto sa bansa. Isinusulong naman ni Senator Christopher Bongo ang maayos na kompensasyon at mga benepisyo para sa mga barangay health worker. Ito ay bilang pagkilala niya sa kanilang kritikal na papel sa healthcare system ng Pilipinas. Iginit pa ni Senator Go na dapat kilalanin ang sakripisyo at kontribusyon ng mga barangay health workers at iba pang mga nangungunang frontliners sa gitna ng laban natin noon sa COVID pandemic. Nananawagan siya sa mga kasamahan sa Kongreso na madaliin, suportahan ang Senate Bill 427 o ang Proposed Barangay Health Workers Compensation Act. Sa ilalim ng programa o panukala, pagkakaluban ng mga barangay health worker ng monthly honorarium dapat lang kasama ang comprehensive package of benefits, allowances, job security, regular training at skills development opportunity. Dahil naman sa panonood ng TikTok, tila nag-exchange gift ang isang snatcher at ang kanyang biktima sa Zapote Alabang Road sa Las Piñas City. Ito ay matapos sa gawin ng biktimang si Mark ang susi ng motorsiklo ng lalaking humablot sa kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Nakipagbuno ang biktima sa suspect na kinilalang si Joel Plandano batay sa mga ID nakuha hanggang sa maagaw niya ang susi ng motor. Pagkatakbo palayo ng snatcher, tinangay naman ni Mark ang motorsiklo nito at dumiretso sa istasyon ng pulis. Sinabi ng biktima na inaalok siya ng suspect ng babae pero tinanggihan niya ito. Ang pambihirang insidente ay binahagi ni Police Colonel Jaime Santos ng Las Piñas sa Police Station na nagpipigil sa pagtawa habang ikinikwento ang naturang pangyayari. Ano po ito? Napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood ka ba ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano kumounter sa snatcher. Pagka-snatch po ng cellphone niya, nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Ito ang latest. Nakatakas ang suspect. Nakatakas ang suspect sa ikinasang operasyon ng mga pulis. Pero duda ko yung snatcher na yon na naagawan din ng motor. Baka ano rin, karnap, di ba? Baka mami, tinangay niya lang din yung motor. Tumaas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity, ano ba tayo?
ano pa lang ulit. Tumaas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market sa pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, bunsod ito ng early Christmas demand ng publiko simula nitong Oktubre. Lumobo sa 7 pesos and 58 centavos per kilowatt hour ang average spot market price sa Luzon Grid. Mula sa 487 lamang noong Setyembre. Hala! Datos ng Electricity Market Operator, pumalo na sa 9,638 megawatts ang demand sa kuryente sa Luzon nitong entrada lamang ng Oktubre mula sa dating 9,377 megawatts. Di tataas na naman ang singil sa kuryente. Ay, susming buhay to. Ay siya, sige. Kaya tulungan ho natin ang atin pong mga magsasaka. Tangkilikin ho natin ang kanilang mga produkto katulad na lamang ho nitong Tangerine Chocolate. Available po ito sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga dating magniniyog na umaasa lamang sa kopra, ngayon meron po silang extra income dahil nagbebenta na sila ng mataas na klase po ng cacao beans mula sa mga cacao planting material na galing Davao na hinakot ni Dr. Helen Tan, dinala dyan po sa lalawigan ng Quezon para makapag-produce sila ng sarili nilang brand ng chocolate. Yun nga po yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yung mga variants po nito ay gumamit din po ng mga agri-products o mga harvest ng ating pong mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya nga po pakiusap ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin, suportahan po natin ang ating pong mga magsasaka, ang ating pong mga MSMEs. Sino nga daw bang magmamalasakit sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga maliliit na negosyante, kundi ang kapwa Pilipino. Ganda Umaga, Pilipinas! Ilang kalsada malapit sa dalawang sementeryo sa Caloocan, sarado na. Ngayong alas 5 pa lang na umaga. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag Kuya Angel, isasara ang daan mula sa Mandaan sa Junction, Caloocan, patungo ng Tugatog Boundary. Mula alas 5 ngayong araw hanggang November 2, 2023. Sa alasyo kagabi ng City Hall, ito ay yung mga bigyan daan ang mga dadalaw na kaanak ng mga nakahimlay sa Sandaan Cemetery. Samantala sa magtutungo naman ng Laloma Cemetery sa Caloocan, ito'y sarado rin mula C3 Road o C3 Road southbound hanggang C3 kanto ng 8th Street ay isasara mula alas 5 rin na umaga ngayong araw. Ito'y magtatapos hanggang alauna ng madaling araw sa November 2. Inaalalahanan naman ang mga dadalaw sa mga libingan na huwag magdala ng mga pinagbabawal para di na mabala papasok sa mga gate dahil mahaharap umano sila ng mga kagawad ng pulisya at ilang mga ahensya ng gobyerno. Ang mga kalsada naman na pinahintulutang gawing paradahan habang ito'y nakasara para hindi maging mahirap. Lalo na yung mga may dalang mga sasakyan, yung mga nakamotorsiklo at may mga kotse ay ilalaan ng motor ang kalsada na nakasara para gawing paradahan. Wala pa rin sa kaarawan sa Pilipinas, di sa rin sa Osares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda Umaga, Pilipinas! Inaasahan naman na paiigtingin ang police visibility sa Entertainment City. Ito'y matapos na makatanggap ang Philippine National Police, partikular na ang Southern Police District, ng 8 bagong patrol car mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawa ang turnover ng donasyon ng patrol cars. Katuwang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos aprobahan ng BFCI ang pagpapalabas ng 10 milyong pisong pondo sa pambansang pulisya. Pambili ng 8 units ng Toyota vehicles na gagamiting patrol car. Ayon sa BCFI President na si Donato Almeda, malaking tulong ang mga patrol car para sa Southern Police District para mapalakas ang kanilang police operation sa bisinidad ng Entertainment City, gayon din ang police visibility. Mga host ng It's Showtime, nag-iingat na para hindi na uli masuspende. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Pinipilit ng mga host ng Eat Showtime na mas masaya sila ngayon sa kanilang pagbabalik pagkatapos silang masuspinde ng 12 days. May mga bago silang segments, mas masaya pero maingat na sila sa kanilang mga ginagawa at sinasabi. Ang sabi nga ni Ogie Alcacid na isa sa mga main host, mahirap daw kaya na masuspinde ng 12 days. Pero ang maganda lang daw nitong nasuspende sila ay nagkaroon daw sila ng panahong makapag-bonding at mag-usap-usap para maplano pa kung ano ang mas mabuting gawin sa mga susunod nilang episodes. Nagbakasyon sila sa Hong Kong at nagkaroon sila ng panahong magpahinga, makagala at magbanding ng bonggang-bongga. Napapansin namang mas masaya sila ngayon at kwela ang mga bagong segments pero hindi pa rin umaangat ang ratings. Nagtitrending lang sila sa Twitter o sa X pero hindi natatransmit sa ratings. Nangunguna pa rin ang EAT sa TV5 ng TVJ, sumusunod ang Eat Bulaga sa GMA7 at pumangatlo lamang itong Eat Showtime. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Umaga, Pilipinas. Ay, sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, huwag natin kalimutan, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty. Sa mga nagngangarap na magkaroon ng bahay, nandyan po ang Severa Mabalacat, Severa Bacolor at sa Angeles City naman nandyan po yung Samira. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya pero kung lupa lang, nandyan po naman yung Severa Prestige. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang mga proyektong ito ay napakalapit na po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ulitin natin ang numerong tatawagan po ninyo 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa parapol o kanilang raffle promo ngayong Pasko. Kaya ano pang iniintay nyo? Habol na para kayo po ay magkaroon ng bagong bahay at bagong kotse. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga din ho sa mga talagang mga confidential agents. Buti pa dyan sa LTO, no, ha? Nagkalat daw po ng mga confidential agents itong si LTO Chief Vigor Mendoza. Para itong mga confidential agents na ito ang huhuli doon ho sa mga tauhan din po, mga LTO enforcers na nangingikil, lalong-lalo na sa anti-colorum drive. Abay, mantakin nyo, nasibak na pala sa pwesto yung 6 na enforcer ho ng LTO dahil naaktuhan sila ng mga confidential agents na habang humihingi ng pera. Loko kayo, nadali din kayo. Ipinaliwanag ng opisyal na italaga ang mga confidential agents upang matiyak ang walstong implementasyon ng anti-colorum operations na naunang inaatas ng Department of Transportation na mapaigting ng ahensya. Lalong-lalo na kapag ganitong mga rush hour, na sa panahon ng rush hour na marami ang nangangailangan ng sasakyan. Yan, Kaya lang magandang ehemplo ito. Kaya lang uubra kayo ito sa BIR. O Commissioner Lumagi. Kaso nga di ba yun ngang Revenue Integrity Protection Service, RIPS, may dalawang na iniimbestigahan doon. Hindi, 29 yung sinampahan na ho ng demanda ng National Inspection Division, NID, yan kaso may dalawang mas parang anak ng Diyos may dalawang anak ng Diyos na hindi nasama, si Santong Raul at saka sino pa yung isang santo doon hindi rin Santong Aurelio. Commissioner, balita namin may mga pinagagawang bahay at dyan daw po sa Perio at Kawayan yung mga santo dyan sa tawag dito? Bureau of Internal Revenue. Magandang umaga ho sa ating mga kaibigan ho dyan sa BIR, ang ganda ng bahay pinadala ho sa atin ng mga suki natin doon, Sige, bukas makalawa pa. At bakit daw po mas madalas pang bumibiyahe? 4 na beses nagpunta ng Europa. Ayos buti pa sila, Oo, Ma'am Ruby.
Kayo bang kasama nung magpunta sila ng ng Europe? Sige. Anyway, pag-usapan natin 'yon. Ma'am Ruby, baka sa susunod na puntahan ninyo ng Europe, gusto niyo pumunta dito sa Ashgabat, Turkmenistan. Dati po itong bahagi po ng Russia, yung USSR. Alam po ninyo, ito po yung napakalaking lungsod ng mga marble building. Ang tawag dito ngayon, pakita nga natin RHTV, Ashgabat, Turkmenistan. Yan. Turkmenistan. Yan. Ang tawag dito ngayon, City of Dead. Noong 1991, ipinatayo ni President Sapar Murat Niyazov ang naturang lungsod para ipakita daw, i-showcase sa buong mundo na sila'y umuunlad na. Kaya lang hanggang ngayon, ala daw pong nakatira dyan. kaya ang tawag dyan City of the Dead. Doon sa mga naghahanap ng bahay. Wala kayong kapitbahay. Doon sa mga natalo. Dito siguro kay kumandinato sa susunod sa City of the Dead. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday pala muna kay Dr. Ruby Cristobal, yung partner ko pagkalinggo dito po sa DCRH, sa Radyo Henyo. Dr. Ruby, happy birthday. Ipagdiwang mo, masaya mong ipinagdiwang, kahapon pala ito, masaya niya ipinagdiwang ang kanyang 30th birthday. Si Dr. Ruby Cristobal, ang ating co-host po sa Radyo Henyo tuwing linggo. Naglalayon pong patalinuhin ang mga Pilipino. Okay? Magandang umaga din po sa mga suki natin na nagsusulong po ng non-scalpel vasectomy. Ang sabi po ni Dr. John D. Plavier, meron hong magkakaroon ho ng major service ang grupo po nila November 15 to 17 sa Baguio Health Service Office. Vasectomy, macho ka pa rin. Ang ganda na slogan ni Doc John D. Buo pa rin yung 2 santol pero hindi bubuo ng panibagong sanggol. Kaya panawagan ho natin sa mga kelot, sa mga lalaki na piling nyo sapat na ang inyong mga chikiting na isinilang ng inyong mga mahal, ng inyong partner. Magpa-NSB na. Nang sa gayon, matulungan ka rin na maitaguyod ang kanilang paglaki. Yan, magkatulungan ho kayong mag-asawa. Okay. Yan NSB para ho sa mga gustong mag-vasectomy, November 15 to 17, dyan po sa Baguio City. Balik tayo sa mga balita. 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, ang Pangulong BBM nagkwento nga ng mga kababalaghan sa palasyo ng Malacanang. Hindi kaya sa iba natatakot si Pangulong BBM. Joke! Magandang umaga, Secretary Cheloy. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Hindi nagpahuli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabahagi ng kwentong katatakutan ngayong panahon ng undas. Sa isang vlog kasama ang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ikinuwento ng Pangulo ang nakakatakot niyang mga karanasan sa pagtira sa Malacanang. Inisa-isa ni Pangulong Marcos ang mga parte sa palasyo na pinaniniwala ang may nagmumulto kabilang ang reception hall. Kwento ng presidente, noong kabataan niya ay naranasan niyang magsisigaw na may multo nang makakita siya ng gumagalaw na mga gamit. Binanggit rin ito na may mga pagkakataong mula sa ilang chandeliers ay may isang gumagalaw. Naramdaman niya rin daw na may mistulang nakatingin sa kanya habang paakyat sa hagdan papasok sa palasyo. Naikwento rin ni PBBM na minsan silang nag-ghost hunting ng alas 2 ng madaling araw ng kanyang mga kaibigan sa Malacanang. Pero nauwi ito sa takbuhan pabalik sa kanyang kwarto nang kusang bumukas ang pinto sa madilim na parte na kanila dapat pupuntahan. Sa huli, nagbigay ng mensahe ang Pangulo para sa isang taimtim at mapayapang undas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Pero Pangulong BBM, halimbawa, nagbabasa ka ng text sa cellphone mo, mga messages sa cellphone mo. Tapos feeling mo parang may nakatingin. Hindi humulto yun.
Hindi humulto yun. baka ibang ano yun, ano yan, mga kamukha din ho ni Greg yan. Conscious pagka nagbabasa ng kanyang cellphone dahil may mga matang nakatingin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ka-Obet Badrina muna ng Pag-asa, kasama na natin. Ka-Obet, kumusta ang magiging lagay ng undas? Magandang umaga po, Sir Angel. Malaki po yung tsansa na medyo maulan, partikular na dito sa may bahagi ho ng Calabarzon, kasama yung Kamaynilan, or at least maulap yung kalangitan natin sa araw na ito sa pag-iral pa rin itong shear line. Asahan din ho sa may area ng Aurora at Isabela na posible ho or malaki yung tsansa din ng mga pag-ulan. Yung low pressure area na ating minomonitor na posible po itong malusaw sa araw na ito. Bagamat tuloy nating namataan ito malapit sa may bahagi ng Catanduanes area. Samantala dito sa may Northern Luzon, partikular na nga sa may Cordillera, sa may bahagi ho ng Cagayan at gayon din sa may Ilocos Region, mga light rains na dulot ng amihan ang maaari hong maranasan ng ating mga kababayan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Visayas, Mindanao, sa may bahagi ng Mimaropa at Bicol Region, mga thunderstorms naman ang maaaring magdala ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mainam, may dalahot sa mga pupunta ho sa kanilang mga kamag-anak, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay, partikular sa mga sementeryo, ay mainam ho, may tayong pananggalang sa ulan sa hapon o gabi. Samantalang sa umaga naman, mainit na panahon pa rin ang maaaring maranasan, lalo na sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Wala ho tayong nakataas na gale warning, Sir Angel, kaya maaari pa rin sa mga hahabol ho na magbibiyahe sa araw na ito via sea, no, sa pamamagitan ho ng pagsakay ng bangka, ay papayagan naman ho sila sapagkat wala ho tayong nakataas na babala sa malalakas na alon ng karagatan. Sa mga inaasahan naman natin ngayong weekend, sa mga magbabalik ho sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga eskwelahan, inaasahan ho natin na malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo, no? Kaya po ang yung maaaring maranasan lang natin yung mga usual na rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Angel, yung minomonitor nating LPA, akala ko may chance yung maging bagyo. Maliit po yung chance niya even before po eh. So actually today ho, na actually medyo nahihirapan na rin kaming hanapin siya. So malaki po yung posibilidad na malulusaw na po ito. Hinihintay lang namin yung datos sa umaga para masigurado namin na wala na talaga yung sirkulasyon. Ayun. So okay, mag-swimming ngayon ha? Pwede naman ho, no, dahil nga although maglagay ho tayo ng mga sunblock kasi sa umaga mainit ho, lalo na dito sa may Visayas at Mindanao. Diyan nga ho sa may bandang Zamboanga na monitor natin yung temperature, maabot ng 33-34. Wow! So, mainam ho. Kahit kahit amihan na? Sir, kasi po yung amihan hindi po maabot naman doon sa Zamboanga, dito lang ho sa may Northern Luzon. Usual ho yan pagdating ho ng kasi yung ITCZ natin, yung pabaga po yung init ng araw, pababa na yan. Kaya po sa may Australia, pagdating ho ng December, tag-init sa kanila eh. So, yung mga nasa southern part natin, yan, nakakaranas din ng mga may init na panahon. Kaya pala nagko-cruise papunta dito sa Pilipinas, ano ha? Yung mga Australiano. Kasi nga ho, mainit. So, iba ho yung konsepto ng Pasko sa kanila, hindi ho yung usual na taglamig sa Northern Hemisphere, no? Sa Southern Hemisphere, mainit po. Okay. Sige, Ka-Obet, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po. Si Ka-Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din kay Kapitan Nico dyan sa Paltok ha. Maraming salamat. Binabati ka na yung Daddy Tisoy. Kapitan Nico, congratulations sa re-election mo bilang kapitan ng Barangay Paltok dito po sa Quezon City. Congratulations din kay Togs Dominguez, newly elected Barangay Chair dyan po sa Barangay kay Tommy, Talim Island. Congratulations sa lahat ng mananalo sa katatapos na eleksyon. Congratulations. Maganda umaga, Pilipinas! Pwede na kayong mamigay ng alkohol. Hindi na kayo madadali ng vote buying. Ayan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyo ibigay sa inyong mga mahal sa buhay. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol.
Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na yung binabanggit ko kanina ha. Australian cruise ship. Lulan ang 77 Australiano dumating naman sa Catanduanes. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Biraka. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ray? Bagamat malakas ang buhos ng ulan kahapon, dahilan ng shear line at low pressure area o LPA sa Bicol region, ay natuloy pa rin ang pagdating ng Coral Adventure Expedition. Isang Australian cruise ship lulan ang nasa 77 Australian tourist. Bago itong makaangkla sa coastal waters ng Virac, ay una nito nga pinunta ng Palombanes Island sa bayan ng Karamuran sa Catanduanes. Sa pagdating ng mga Australiano, ay kanila nga pinuntahan ang paggawaan ng latik sa bayan ng Virac at ang Kapitolyo ng Lalawigan kung saan ipinakita ang kultura, arts at heritage ng isla at mga souvenir products na maaring mabili ng mga ito. Umaasa naman ang Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Provincial Tourism Officer Carmel Garcia na mas makilalang lalawigan pagdating sa cruise line tourism at mas dumami pa ang magbisitang mga turista sa lalawigan ng Catanduanes. Isa lamang lalawigan ng Catanduanes sa mga isla na nadalaw ng nasabing cruise ship at sunod naman ang lalawigan ng Samar. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Ray Mabalos. Magandang umaga naman kay Director Joel Valera dyan po sa Mimaropa. Ay dyan daw po sa Mindoro, kabagal mag-rollback ng mga gasolinahan pagka nagro-rollback. Ano ha? Pero pag-increase, ang bilis! Magkakatunggaling kandidato naman sa pagka-barangay chair at barangay 3 ng Cotabato City nagtay sa resulta ng botohan. Ang pagresolba dinaan sa draw lots. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19 June. Alaykumasalam kayang Angel. Nagtay sa voting result na 997 ang dalawang magkatunggaling kandidato bilang barangay chairman sa barangay RH3 sa Cotabato City. Agaran itong niresolba ni Comelec Cotabato Officer Attorney Narpaisa Paglala Manduyog, katuwang si Cotabato City Police Director Colonel Kerobin Manalang. Ipinaliwanag nila sa dalawang kandidato at sa kanilang mga supporters ang sinasabi ng batas sa ganitong sitwasyon na tanging draw lots lamang ang isa sa option upang mabreak ang tie. Ang isa sa kandidato na si Sukarno Mauyag Uto, nais niya i-toss coin na lamang at tanggap niya umano kung siya'y matatalo. Subalit sa paliwanag ng Comelec at ng City Director na kumbinsi ang dalawang kandidato na sa mamagitan na lamang ng draw lots at sa kung sino ang unang bubunot sa mamagitan ng toss coin, inampanan naman ito ni Cotabato City Mayor Muhammad Bruce Matabalaw. Matapos ang bunutan, mapalad si Omar A. Pasawilan. Siya ang dineklarang panalo ng Board of Canvasser at ng Comelec habang umuwing laylay ang balikat ni Sukarno Mauyag Uto. Agara namang nakontrol ng PNP at ng Philippine Marine Troops ang mga nagalit na supporters ni candidate Uto. Sa umagitan nito, opisyal nang natapos ang BSKE canvassing sa Cotabato City na naging mapayapa sa kabuuan at naproklama na ang lahat ng nanalong barangay officials sa 37 barangays. Taos-puso namang pinasasalamatan ni Mayor Bruce Matabalaw ang pamunuan ng ProBar led by Police Brigadier General Alan Nobleza, City Director Police Colonel Kerobin Manalang, 6ID and JTF Central Commander Major General Alex Relera at West Mincom Commander Major General Crespillo, ganon din ang pamunuan ng MBLT-5. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. EPD pinatupad na ang full force deployment ngayong undas. Detalye naman mula kay Inyal Parosa, RH52. Inyal. Good morning, Kuya Angel. Mananatili ang full force deployment ng Eastern Police District mula sa barangay at Sangguniang Kabataan elections hanggang ngayong panahon ng undas. Yan ang direktiba ni EPD Director Brigadier General Wilson Asueta para security assistance ng mga polis sa mga himlayan at mga paligid dito hanggang bukas, November 2.
Pakitiyak na Asweta, gagamitin ng EPD ang lahat ng resources nito para mapanatili ang kapayapaan at patagumpay na ligtas undas ngayong taon. Nakakalat ng mga tauhan ng Eastern Police sa lahat ng sementeryo sa Metro East. Kasama na yung mga private cemetery. Naglagay na rin umano ng Police Assistance Desk ang EPD sa mga lugar na maaring pagkumpulan ng tao. Habang aalalay naman ang kanilang force multipliers para sa traffic management. Ilan sa mga major thoroughfares na kailangan ng assist sa traffic ay ang A. Bonifacio sa Marikina, C. Raimundo sa Pasig, Colonel Bonnie Serrano sa border ng San Juan at Quezon City at mga kalsada sa paligid ng Garden of Life sa Mandaluyong na ginawa ng one-way simula kahapon. Nagpaalala naman si Asweta sa mga tauhan itong nanatiling nakaantabay dahil iikot din ng EPD Red Team para naman siyasatin ang sariling police visibility at checkpoints sa mga itatakdang lugar. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH Undas 2023, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Antabayanan po ninyo ang mga reports pa ng ating mga kasamahan na nakakalat sa iba't iba pong mga lugar, mga strategic points dito po sa Metro Manila at buong bahagi ng National Capital Region. 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion, gawang Ultabayo, ano ha? Ang sleep deficiency, batay po sa pag-aaral, o yung puyat at stress sa isa sa may dahilan kung bakit nagkakaroon sa sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. At yung bang parang ayaw mong bumangon pagka gising mo sa umaga, kahit na may importante kang lakad. Tapos pagharap mo pa sa salamin, ala kang glow. Hindi ka ginaganahan kasi ang dami mong mga pimples. Kulang po sa tulog. Kaya para ho sa mga namumroblema ng katulad niyan, meron na pong solusyon dyan. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ito po namang postbiotic ay tinuklas at tininaral na madalubhasa sa Japan. At yung Ultabayo capsule po ay gawa sa Pilipinas, rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya ito po ay rekomendado ng mga doktor, lalong-lalo na doon ho sa mga nangangailangan ng sound sleep. Ilang ho yung magandang, hindi lang ho yung sapat na tulog, kundi magandang tulog para magkaroon tayo ng magandang gising. Ang ginagawa po ng active ingredient po ng Ultabayo ay ina-activate po yung commander ng ating immune system para malabanan ang mga sakit at mga impeksyon. Ang function nito para ding prebiotic at saka yung probiotic. Kaya lang yung mga prebiotic at saka probiotic kadalasan mga live bacteria yan. Kaya kinakailangan na i-refrigerate mo pa. Ito, dahil siya po ay dead bacteria, ito pong postbiotic, nataglay po ng Ultabayo, anytime, anywhere po pwede ho ninyong inumin. Hindi nyo po problemahin ang refrigeration. Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Ngayon kung may mga concerns po kayo na kailangang maliwanagan o kayo may gusto ko kayong ikonsulta, meron po tayong may mga nakastambay na pong mga medical expert sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago, kinakailangan natin ng kaagapay sa stressful na buhay. Kasangga natin ang Ultabayo para sa magandang gising tuwing magandang umaga, Pilipinas. Ayan, ha? Available yan sa Zamboanga, sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy. Dito po sa Metro Manila, malapit-lapit na sa mga pangunahing botika. Magandang umaga, Pilipinas! Mga public at private cemetery sa Baguio City, inaasahang dadagsayin din ng mga buhay nilang mahal sa buhay. Yan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy, good morning. Na alas 6 hanggang alas 6 pamayang hapon ay bubuksan ang iba't ibang mga pampubliko at pribadong sementeryo dito sa Baguio City. Kaya naman nagpapaalala ang City Government of Baguio at ng Baguio City Police Office na sundin ng ating mga kababayan na mga itinakda nilang mga guidelines at mga alituntunin sa paggunita ng All Saints at All Souls Day dito sa lungsod ng Baguio. Noong October 7 hanggang October 30 ay ito yung panahon ng paglilinis ng mga punso ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga sementeryo sa Baguio City. Subalit ngayon ay hindi pa papasukin ng kapulisan
ang mga gamit panglinis ng punto ng ating mga kababayan ngayong araw na ito hanggang Nobyembre 2. Kaya naman todo bantay ngayon ang ating kapulisan sa mga entrance ng mga pribado at pampublikong sementeryo sa Baguio City. Sa ngayon pa lamang ay inaasahan na libo-libo ang magtutungo. Yung pinakamalaking sementeryo sa Baguio, yung public cemetery diyan sa may Nagilian Road, na kung saan ito yung pinaka-luma ng sementeryo dito sa lungsod ng Baguio. At yung mga pribado naman ay kalat-kalat dito sa lungsod ng Baguio at yan ay babantayan ng ating kapulisan. Samantala, yung Department of Public Works and Highways Cordillera ayon kay Regional Director Kadati Tanggol ay aalalay naman sa ating mga motorista sa pamagitan ng taunan nilang programang Lakbay Alalay 2023 at lahat ng mga district offices ay naglagay ng kanilang mga tao, mga maintenance crew sa iba't ibang strategic areas sa Cordillera Region na sa ganon ay alalayan itong ating mga kababayan na magtutungo sa iba't ibang sementeryo ngayong araw na ito. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat. Ay, Romy, bukas daw ba ang Kinnon Road? Ay, naputol niya rin niya na. Pakita na nga kung bukas na yung Kinnon Road, Greg. Pakita na uli kay Romy, dahil doon dadaan yung ating mga kababayan. Anyway, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa New Zealand at sa mga suki ho natin dyan po sa Porac, Pampanga. Si Christian Manyo nasa Manila South Cemetery naman, maaga daw po nagbukas, alas 5 pa lang, open na. Christian, good morning. Good morning, Kuya Angel. Eksakto nga alas 5 ngayong umaga ay binuksan na sa publiko ang Manila South Cemetery sa lungsod ng Makati na isa sa pinakamalaking public cemetery sa bansa. Sa mga oras ito, Kuya Angel, dahil madilim pa, mangilan-ngilan pa lamang ang pumapasok sa loob ng sementeryo para bisitahin ang kanilang namayapang mahal sa buhay. At inaasahan umanong dadagsa ang bukso ng mga tao dakong alas 7 ng umaga. Muli namang ipinaalala ng pamunuan ng Manila South Cemetery na hanggang alas 5 lamang ng hapon bukas ang sementeryo at hindi pinahihintulutan ang overnight. Samantala, sarado sa publiko ang bahagi ng Kalayaan Avenue at South Avenue at bawal ang sasakyan sa loob ng sementeryo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Samantala, dumami naman ang mga pagyanig sa paligid ng Bulkan Taal sa nakalipas na magdamag. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mula 11 tumaas na sa 79 ang volcanic tremors, nagtagal ng 2 hanggang 5 minuto. Nagbuga din ang bulkan ng higit sa 7,000 tonelada ng sulfur dioxide kada araw dahil sa patuloy na pag-angat ng mainit na volcanic fluid. Nagbabala ang PBOX laban sa posibleng panganib ng pagtaas ng aktibidad ng Taal Volcano, kabilang ang posibleng phreatic o gas-driven explosion. Ingat po yung ating mga kababayan na nakapaligid po dyan sa Taal, ha? Kinapos ng 4% o 75.3 billion pesos mula sa target na nakolektang buwis ang Bureau of Internal Revenue. Ayon sa Bureau of Treasury, bumagsak sa 152.2 billion pesos ang koleksyon ng BIR nitong Setyembre mula sa 173.6 billion sa kaparehong period noong 2022. Ganyaman, kumpiyansa pa rin si BIR Assistant Commissioner Jetro Sabariaga. Maaabot pa nila ang 2.63 trillion target sa pagtatapos ng taon. Sinabi pa ng opisyal na mahalaga ang timing sa paghain ng value-added tax para maabot ang target ng revenue collection ng BIR. Bakit nga ba yung documentary tax hindi nasisingil ng husto? 'Di ba? Oo. Bukas na ang Kinnon Road para sa mga residente at mga essential travel. Yan, paki-update lang kami mamaya ano yung mga restriction na Romy para sa mga dadaan dito sa Kinnon Road. Oras mana sa buong kapuluan, 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This song, Daang Umaga, Pilipinas.
36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga kay Kapitan Rizal Mission. Ayan, Kapitana, congratulations ha. Si Kapitan Rizal Mission po ay mula sa Barangay Rizal sa Narciso, Quezon. Kung inyo pong matatandaan, ito ho yung barangay kapitan na talagang nanindigan at kinikestyon yung pagpapatayo ng Amihan Cove Resort and Residences na namutol ng sangkaterbang mga puno, mahigit 1,000 puno ng nyog na walang clearance mula po sa Philippine Coconut Authority at namutol po ng mga bakawan na walang clearance din mula sa DNR. Ito ho pala nilagyan ng mabigat na kalaban, pero hindi umubra. Yung mga strategy ng grupo ni Alan Yap at saka ni ng developer ng resort si Ryan Go. Hindi umubra. Olat, natalo ho yung bata nila. Kaya tuloy po yung laban para po sa kalikasan ni Kapitana Rizal Mission diyan po sa Barangay Rizal. Philippine Coconut Authority, akala ko ba iimbestigahan nyo ito? Ano nangyari? Ba't puro kaya yata kwento? Ito ba'y nasampahan na ng demanda? Sabi nyo pa, pagka nasampahan ng demanda, may kulong dahil namumutol ng puno ng walang clearance. Paano yung mga bakawan na pinagpuputol? Baka madali ho kayo ng mga nagbebenta ho nitong Amihan Cove Resort and Residences. Alahong clearance yan mula sa Department of Human Settlement and Urban Development para magbenta ho ng mga units. Baka kayo ho madali. Mag-ingat ho kayo. So, congratulations kay Kapitana Rizal Mission. Ituloy niyo lang po yung inyong misyon na nalabanan ang mga katiwalian. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, ang EDSA ngayon luwag. Ang luwag. Siyempre, walang tao sa Metro Manila. Pero may mas maluwag pa dyan. Ang widest road sa buong mundo ay yung Brasilia. Nasa Brasilia. Brazil. Mount Aquino ninyo, lapad 250 meters ang lawak niya. Pagka naman kayo nagkabanggaan pa dyan, hindi ko na maintindihan. Ang lawak, 250 meters ang lawak. 6 na lane lang yung buong stretch na yon. Galing, anong tawag dyan? Monumental Axis. Monumental Axis mula po dyan po sa Brasilia, Brazil. Magandang umaga, Pilipinas! Pero hindi pa rin yan. Magaling pa rin yung nag-develop ng circumferential road sa sa Zamboanga City. Abay, mantakin ho ninyo, hindi nga nadaanan ng kabayo at saka hindi pa nga nadadaanan ng truck at saka ng mga four-wheel vehicle. Bisikleta pa lang ang dumaan nagbumigay hanggang ngayon tahimik po yung LGU. Tahimik po yung lokal na pamahalaan diyan po sa Zamboanga City tungkol ho dito sa nagkawasak-wasak nilang circumferential road kahit hindi pa lubusang nagagamit. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Bahagyang bumaba ng 0.6% ang utang ng Pilipinas nitong Setyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, naitala sa 14.27 trillion ang utang ng gobyerno, 80.9 billion na mababa sa 14.35 trillion pesos noong Agosto. Sabi ng Bureau of Treasury na resulta ito na malaking ibinayad ng national government sa parehong utang, panloob at panlabas ng bansa. Nagposte naman ang Pilipinas ng 9.73 trillion peso domestic debt na 56.77 billion na mababa sa dating 9.79 trillion habang bumaba rin sa 4.53 trillion ang foreign debt. Itinulak din ito ng net redemption ng government securities, pamburableng third currency fluctuation at net repayment ng mga foreign loans. Masyadong technical pero ang good news doon, bumaba ang ating pong utang. Inalagaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang akusasyon ng China na naging trespassing ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar, kailanman ay hindi maaaring pahintuin ng isang illegal occupant ang may-ari ng bakuran na nakapasok sa kanyang sariling teritoryo.
Ginawa ni Aguilar ang pahayag matapos na buntutan ng mga barko ng China ang BRP Conrado Yap habang nasa routine operations sa Bajo de Masinloc. Nagkaroon din ng palitan ng radio challenges sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Bibisita naman sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida pagkatapos ng undas ngayong linggo. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa bansa si Kishida mula Biyernes hanggang Sabado, makikipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Magsasagawa ang dalawang leader ng bilateral meeting kung saan inaasahan tatalakayin ang political, security, economic at development cooperation ng dalawang bansa. Gayon din ang people-to-people ties ng mga ito. Huling nagkita sina Pangulong BBM at Kishida sa sidelines ng ASEAN Summit sa Indonesia noon pang Setyembre. Ayan. Ohayo gozaimasu sa ating pong mga kababayan na nandyan po naman sa Japan. Magandang umaga, Pilipinas! Bumalik naman sa Quezon City ang 6 na Pilipino sa gitna ng matagal na paghihintay na makatawid patungong Egypt. Kinumpirma ito ng DFA habang hindi pa binubuksan ng Egypt ang Rafah border na nag-iisang pag-asa sana ng mga natrap na nasa war zone sa Gaza Strip. Ayon naman kay Philippine Envoy to Jordan o sa Philippine Embassy sa Jordan, hindi makontak ang 49 na Pilipino sa Gaza matapos ilarga ng Israel ang ground invasion sa teritoryo. Una namang kinumpirma ng Israeli government na 2 Pilipino ang hostage pa rin ngayon ng mga militanteng Hamas. Kumpiyansa naman si Senator Amy Marcos na patuloy na lalago ang bilateral relations ng Pilipinas at China sa kabila ng pagpanaw ni dating Chinese Premier Li Keqiang. Inalala ni Senator Amy ang sinabi ni Li kay Pangulong BBM sa ASEAN Summit sa Cambodia na mas matimbang ang mga magkakaparehas na dalawang bansa kumpara sa pagkakaiba. Sinabi ni Senator Amy na dapat udyukan ng salitang ito ni Li ang Pilipinas at ang China para magtulungan sa mapayapa at makatarungang pag-aayos ng isyu ng West Philippine Sea. Idinin pa ni Senator Amy na dapat na magsumikap ang mga ito na lagpasan ang pagkakaiba at sa halip ay magbahaginan ng isang kinabukasang maunlad at mapayapa. Nagsilbing premier ng China si Li mula 2013 hanggang 2023 bilang pinakamakapangyarihang miyembro ng ruling Chinese Communist Party. Natake sa puso si Li Keqiang at namatay wala pang 1 taon matapos siyang bumaba sa pwesto noong October 27. 43 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kuyang Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Oy, Big Lima, magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig. Yan, kinorek lang tayo. Si Senator Amy pala ay National Chairman ng Kabataang Barangay noon. Yan, magkabatch kasi sila ni Vic ne. Ay, magandang umaga din kay Ambassador Harry Angping. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. At kay Bossing William Lim, kay Boss William Lim ng WL Foods. Ayan, baka daw gusto ninyo ng masarap na kape. Andyan ang Sam's Coffee, ha? Mm-hmm. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Boy Gonzales, RH29, ay nasa Manila North Cemetery. Boy, anong nangyayari dyan, Boy? Kuyang Angel dito sa papasokan ng Manila North Cemetery. Sa tapat mismo ng Chinese General Hospital, may mga namibigay dito ng sombrero at tubig para sa maibsan yung lalo na maghapong init yung papasok ng sementeryo. Ang grupo nito nakalagay, Kuyang Angel, Akay ni Sol. Ano naman yan? Sino naman si Sol? Hindi ko kilala Kuyang Angel, nakalagay lang yung malaking tapoy nila. Akay ni Sol. Baka naman si Kapitana yan. Baka yan yung nanalong Kapitana. Oo nga, hindi ko kabisado. Pero, ano po posisyon ni Akay ni Sol? Ano po posisyon niya ni Sol? Yan, imalagibigay. Ano po yung group? Anong Akay ni Sol? Ano siya? Yung anong NGO to o ano? NGO.
Sige. NGO. Okay, thank you. Ayan, saka NGO daw, Kuya Angel. At tubig, nalimigay. Siyempre, meron pang may hirit dito. Kasi may nakita nila may payong. Pero hindi mo na nabigay ng payong. Pinamimigay lang muna mga subyero. At tubig para maibsan yung init paghapon na mga magtungo dito sa Manila North Cemetery. Sarado na yung Blooming Street, may hanggang dito sa may area ng Manila North Cemetery sa gate, at nakadeploy yung napakarami ng pulis dito sa naturang simenteryo. Mula sa kauna-una sa Pilipinas di CRH, ito si Boy Gustavo Torres, Magbutalita. Yan sa akin yan. Magkano daw yung bulaklak dyan? Yung bulaklak at yung dyan mas mabili sa Dangwa, bibili siya. May mga presyo ng 200. Dahil kita conforme sa design, may tropical na design ay nasa 1,000. Pero kahapon, nung ako nagdawa ko yung Angel, tumaas. Kaya halos doble ang presyo ng bulaklak. Dahil nga sa itong undas. Pero ngayong umaga, garin din daw ayos sa mga kay Guido, yung tendero ng bulaklak dyan sa Dangwa. Pero hindi nagtitinda ng bulaklak sa gilid ditong sa may main avenue. Yung mga bigay, yung mga gusto magdala. Mas mura. Magkano yung mas mura? Ayan, magkano yan? Ito. May 40 pesos lang. Para 20? Magkano ba? Magkano ba? 20? 40. Parang yung lang, maliit lang na rados yan, no? Maliit na rados na para kang nagbibigay ng nahawak-hawak mo lang. Siguro nasa 3 piraso. 40 pesos lamang. Yung binibenta ng mga vendor dito sa malapit sa gate ng Manila North Cemetery. Boy, mas mura daw yung ni-recycle, yung kinuha ng mga bata doon sa loob. Alam na. Parang ginawa namin ng kabataan ko. Uy! Bawal yan! Boy! Kung gusto mo daw ng merienda sa Chinese cemetery ka punta. Oo, marami dito. Dito sa Chinese, yung mga prutas-prutas sa Kuya Angel. Baka sa Chinese cemetery, yung mga prutas na inaalay, pero bawal na yun kasi marami nagbabantay, nagwadya. Hindi lang yun. Baka mamaya dumi pa kayo, magkaroon pa kayo ng LBM. Kung ano nabudbud dun para hindi nga nakawin eh. Di ba? Maraming ganyan na mga dati ng karanasan natin pagka nag-cover tayo dito sa Chinese cemetery. So ngayon maganda yung medyo madilim pa pero nagsisimula na magtungo yung mga kabayan natin dito sa Manila North Cemetery para dumalaw sa kanilang mahal sa buhay na nakahimlay ngayong paggunita ng undaw. Mula sa kauna-una sa Pilipinas di CRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy si servisyo sa Masama Tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Boy. May buntag sa matagpaminaw natin riyan sa Dadyanga sa South Cotabato. Naalala ko tuloy nung nasa probinsya kami. Yung ang tawag dito, makopa. Kasi mababa yung puno ng makopa eh. Nilagyan namin ng karatula. May DDT ito. Yung DDT yung pesticide yan eh. May DDT ito. Ayan, wag nyo nang nakawin. Kinabukasan may nakalagay din karatula. Masarap pala ang DDT. Akala nyo makakapangloko kayo ha. Magandang umaga, Pilipinas! Dinivelop ng mga sayantista sa Brazil ang kauna-unahang bakuna laban sa cocaine addiction. Pinangalanan itong Calix Coca na naglalayong i-trigger ang immune response na humaharang sa droga mula sa pag-abot sa utak. Gagawin itong malaki ang cocaine molecule sa bloodstream upang hindi makalusot sa reward center ng utak kung saan karaniwang napuproduce ang high level ng dopamine. Sa pamamagitan nito ay mahihinto ang pagiging high ng mga adik o mapuputol ang kanilang cycle of addiction. Matutulungan ang nasabing bakuna ang mga adik sa pinakakritikal na recovery stage o rehabilitation. Inanunsyo ang promising result na ito ng research team mula sa Federal University of Minas Gerais na sumungkit na rin ng 530,000 euro mula po sa Health Innovation Awards. 530,000
$530,000 mula sa Euro Health Innovation Awards for Latin American Medicine. Ayun. Pero bago ka pa magpaturok ng bakuna, isipin mo na lang yung perwisyong gagawin ng iyong iinuming prohibited drugs sa iyong utak. Maganda umaga, Pilipinas! At para naman sa mga gusto pang humabol, 20 units na lamang po natitira dito po sa GA Tower 2. Diyan po sa may kahabaan ng EDSA, panalukan po ng Bonnie Avenue. Ang pinakamaganda ho makapag-ugnay na kayo para makahabol pa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon pong bare months, ang offering ho nila ay 50,000 pesos na lamang po ang all-in down payment. May condo unit ka na. Kailan 20 units na lamang po ang natitira. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sabi nga na Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Aba, habol na ho kayo habang may natitira pang mga units. Oras muna sa buong kapuluan, 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Teka. Nagsasapuan Tumilapon Sandali lang. Ayan. Mahiwagang tunog! Parang parang may multong nagbubukas ng pinto. 1,000 po naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong masagot, ipadala lamang po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ala pa hong clue, kaya bukas tutok ho kayo dito po sa DCRH at sa radyo natin para makakuha ho natin ang dagdag na clue sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Inikayat naman ng Environmental Watchdog na Eco-Waste Coalition ang lahat ng kandidato sa nakalipas sa barangay at sangguniang kabataan elections. Huwag ninyong gagayahin ang mga trapo, ang mga traditional politician. Matagal nang tapos ang eleksyon, nakasabit pa rin ang kanilang mga campaign material. Mantakin ho ninyo. Tapos na ho yung barangay at SK election, yung tarpaulin ni Mayor, tsaka yung mga sticker nila, nakadikit pa rin ho sa mga pader. Pangunahan nyo ang paglilinis sa inyong komunidad. Partikular na tinukoy ng grupo ang pagtatanggal po ng mga campaign materials, pagtatapon sa mga nakakalat na mga sample ballot at mga balat at mga lalagyan ng pagkain at mga inumin sa mga polling centers. Sa monitoring na isinagawa ng Eco-Waste, nabatid na 4 lamang mula sa 20 polling precincts na kanilang pinuntahan ang litter-free o malinis mula sa basura. Kabilang dito ang Natagbak Elementary School sa Alfonso, Cavite, Marbel 7 Elementary School sa Coronadal del City, yan po sa South Cotabato, ang Benguet State University sa La Trinidad Benguet at Flora Ilagan High School sa Quezon City. Yung ibang mga lugar daw, mukhang pinamugaran ng mga baboy. Nagkalat ang mga dumi. Walang pakialam yung mga komandinato sa SK at barangay kahit napakarami ng kanilang iniwanang polling precincts. Paano po? Papaalam na tayo. Susunod na po ang 2x2. At ang ACS Balita, Kuya Angel po, si Angelo Palmona, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po kay Stephen King, isa pong American author. Marami ho siyang mga novels na sinulat tungkol po sa mga nakakatakot na mga bagay. Ang sabi niya, monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win. Doon ho sa mga naniniwala sa multo, baka nandyan ho yan sa inyo. Yung mga monster, baka nandyan ho yan sa inyo. At magre-reflect ho yan sa inyong mga ginagawa bilang isang tao. ACS Balita, susunod na 2x2.